Senator Rafi made mention that he is supporting total banning of online gambling. At I think we're gaining grounds. And that is the way to go. Hindi po pwede na, i-regulate na lang muna natin. Magsabi nga po kayo sa akin ng isang regulatory body dito sa Pilipinas na may sumabog na something like as big as this. Tapos mababalik sa dati. Siguro dapat simulan natin. Clean slate, unti-unti. Kung gusto nyo talaga, unti-unti. Alamin natin, yung nga pong pag-determine lang ng age and ng status, hindi makita dun sa online di ba? Ang dali-dali na doktorin na lang kung sino man, na ganito yung edad niya, or ng isang government official o government employee na magsugal. So, going back to my question, are you going to reopen the e-sabong in the light of the sabongeros? Ay, the sabongeros. Well, o nga po, ito, magandang usapan po yung pong issue ng mga sabongeros. Missing sabongeros. Opo, para po sa akin, una, dapat kasuhan na yung mga dapat kasuhan at we call on our law enforcement agencies to do all the necessary steps to bring all those involved, especially the big players, to justice. But again, let us not forget where all it started. Gambling, pagsusugal pa rin, promotion of greed, na sinasabi ko nga po, ito ba talaga ang policy ng ating pamahalaan? I-promote ang kasakiman o i-promote natin yung hard work? I-promote natin yung magandang kinabukasan na dapat maghintay sa ating mga kabataan na mag-aaral, magsusunog ng kilay at talagang will walk the extra mile to learn and be part of nation building. Pero ito pong latest na binabanggit, whether you would believe the whistleblower na in-identify po niya just recently 10 police na officers and yung missing individuals daw na previously reported 34, binabanggit niya ngayon 108 na. Again, we must not forget na it all started sa gambling and it has become more dangerous with the rise of online gambling where people can place bets anytime, anywhere. Itong online gambling is not simply a game but a growing national crisis. I would consider this as a national crisis. Hindi po ito entertainment This is addiction. This is promoting addiction, promoting greed. Kaya po dapat talaga wakasan natin itong online na gambling na ito. It sounds so noble for you to promote hard work, study hard. Pero when reality knocks, they cannot find work Marami nga tayo unemployed, maraming jobless. I'm very happy to report, Tita Chu, when we passed the National Employment Recovery Program Strategy of the government, ito pong trabaho para sa Bayan Act, Tita Chu, hindi ito masyadong na-magnify when it became a law. This is the first administration for so long, ang administrasyon nito sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa, mag-create ng isang master plan, employment master plan until 2035. Nabuo na po yung IRR sa pangunguna ng dating NEDA is ngayon ay DepDev sa pangunguna ni Secretary R.C. Balisacan. Binalangkas po nila ang bawat rehiyon, bawat probinsya sa ating bansa. Tinignan yung pong mga posible at mga emerging industries that would somehow create jobs, etc. Papaanong matutulungan ito? Anong mga industriya yung nangangailangan ng ganitong klase ng skills and competencies na po pwedeng prepare na ng TESDA? Anong mga courses ang po pwedeng i-promote para nang sa ganoon itong CHED ay ma-promote itong mga courses na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon po ito na nangyari, Kaya we're very happy and very excited. In fact, it is a law. It's a law now. Anong tawag ng batas yan? Trabaho para sa Bayan Act. We authored this law. It is a framework that would allow the government to come up with an employment master plan. Napakaganda po nitong batas na ito at nag-roll out na po ito and I believe this is part of the reason why our unemployment is down from 4.1%. This May is only 3.9%. So 2 million Filipinos po yung unemployed.
But yung underemployment is still a big thing, no, na kailangan nating i-address. From 14.6% this May, latest 13.1% ang underemployment, which is about 6.6 million Filipinos. But ang maganda po rito is na-roll out ito, nakikita natin ng pamahalaan ngayon kung saan yung galaw ng mga industriya. Saan ba? Saan ang where? Saan po? Yeah, for example, the IT BPM sector, saan ba? Dati na yan na IT? Opo. But the emerging industries po, yung artificial intelligence, the rise of robotics, etc. I was in Singapore a couple of years ago, yung si Ella na robot na gumagawang 200 cups of coffee an hour. Nandito na ako sa Mega Mall ngayon, nakita ko na eh. Sabi ko, so na-replace na yung human labor? May kakompetensya na po ako bilang barista. So, and that's the reason why we need... Mawawala na naman trabaho. And that's the reason why we need this law, and that's the reason why we need to put our acts together and look into this, developments that's happening around us. Ang South Korea, they're already taxing robots kasi lumalaban na sila sa human resources nila. Ang Saudi Arabia, si Robot Sofia, ginawa nilang Saudi Arabian citizen. So ito, nangyayari na. Yung Kiva robots ng Amazon, in a span of 1 minute, sa malaking warehouse, kayang hanapin yung particular item na merong 15 million. Sino yung AI sa Mega Mall kamo? Si Ella, si Robot Ella. Barista po siya. Gumagawa siya ng 200 cups of coffee in an hour. Kaya saan mahirap yan? yata makipag-compete. Anong establishment yan? Sa Mega Mall ko po nakita. Hindi nakakalam ba sa akin? Anong coffee shop? Robot talaga siya, robot? Opo. Robot po. Kawawa naman yung barista, no? Totoo po yun. And it's reality that we need Anong to coffee embrace. nila? Anong coffee nila? Iba-iba po. Dapat ini-impose sa Philippine coffee beans. Yung nga pong sa fiscal regime ng mining, nalungkot ako dahil natalo ko dun sa pinasa namin pagdating sa BICAM, yung raw materials na dapat dito sa Pilipinas, di ba? Ganun din po nawala din po Sa BICAM, ang BICAM naman, Third Congress, di ba, doon nagkakayarian, nagkaka-willing and dealing for trading. May mga compromises po kasi na nangyayari, so give and take both houses. Kasi nga walang transparency ang BICAM. Ano ba stand mo doon? Open ang BICAM, especially on budget. It should be. I mean, the members of the media na nandito po na part ng Senate bit, alam po nila na they're always invited sa mga bicameral conferences. Importante lang talaga ma-discuss po ng gusto at maganda po yung mga nangyari previously because people are more aware now and they are more interested na makita paano ginagawa ang budget at saan napupunta yung bawat sentimo na kanilang ibinabayad sa ating pamahalaan.